Right, so nandito tayo ngayon sa Carmack, Binelli, Baguio para tingnan ang isang pinakamurang ADV na scooter 180cc. Tingnan natin yan sa loob, re-reviewin natin yan. Let's go! Okay, so ito na yung Euro motor. This is the Falcon 180. Ang pinakauna nilang release ng kanilang ADV, adventure scooter category. So this is 180cc. So fuel injected na yan. Feature pack din siya. Unang tingin, yan, napakalaki ng scooter na to kasi syempre 180. Ganda ng kulay. So tatlo yung kulay niya. Ito yung gray, merong white, and merong black. And by the way, sa mga nagtatanong pala, ang Euro motor is gawa sa Taiwan. Para din siya mga SYM and Kymco. Subok na. Yung popular nilang motorcycle, yung Samurai. So sila rin yung gumawa netong motor na to. Special features nito, all LED ang kanyang lights. Yan, harap likod. So wala na tayong makikita mga bulb type dito. Ang mga winkers niya, yan, matibay din naman to. Parehas din lang sa likod yan. Tsaka may DRL siya dito. Yan, naka-DRL dito sa may headlight niya. And then dito sa may bandang taas ng kanyang headlight. And of course, naka-ABS din ito. Dual disc brake, harap-likod. So gulong na ito, 110 sa harap. 110 by 80, 14 inches. Sa likod naman is 13 inches naman. Mas malapad naman yon, 130 by 70. So mapapansin natin dito sa design niya yung tuka niya maliit lang. So, may cover naman na kasi siya dito, kaya ayan, medyo maiksi lang yung kanyang beak or kanyang tuka. So okay din yung kanyang design. Hindi parang may ginayang ibang adventure scooter. So may sarili din siyang identity. Parang nakagaggles ang kanyang headlight. So maangas din siya, lalo na siguro kapag naka-on yung kanyang DRL. So naka dual disc brake, malaki din ang kanyang disc. Tsaka naka-pedal type yan. And then naka-ABS siya. So ang wala lang dito is TCS. Ang kanyang windshield, medyo malaki din. Medyo unusual lang to kasi yung mga common na windshield ng ADV scooter medyo mas maliit. Pero ito medyo malaki. Tapos color black siya. Fully adjustable naman siya. So manual yan, manual. So suspension nito, regular lang to na fork. So hindi siya inverted. Pero makakapal siya. Maganda ang kanyang diameter. So matibay na matibay yan. Sa likod ay naka-dual, and then meron siyang sub-tank stock ng Euro. Tapos may maliit lang siyang mudguard dito. Pwede nyong lagyan niya ng mas mahaba para mas protected yung engine nyo sa dumi. At ito naman yung itsura ng kanyang tail lights. So LED din to. Same din sa kanyang mga signal lights. Matibay din naman ang paggagawa dito. Hindi naman siguro to lumalaylay pag tumagal. Yung grab bar niya, yan, napakalaki ng grab bar nito. So safe na safe yung OBR dito kapag hawakan to. May nabibili din naman bracket para dito. Hindi ko nga lang alam kung anong itsura ng mga yon. Ito maganda kapag wala siyang bracket or top box. So okay na rin siya. Ang seats niya pala ay camelback. Tamang-tama lang, very comfortable to. Kasi meron pa siyang lumbar support dun dito sa gitna. Hindi ganun ka-spacious yung dito sa likod para sa OBR. Pero tama na rin yan. I think sakto lang din naman yan. Leather. And then, naka-carbon siya. Ganda ng pagkagawa. Yung stitching niya, white. And then, may extra cushioning siya dito sa pinaka-upuan ng rider. Yan. So, malambot din naman siya. Mamaya, testingin natin yan. Tingnan muna natin sa loob. Medyo maluwag din naman siya. Hindi ko alam kung ano yung exact na sukat nito. Pero sa tingin ko, kakasya dito yung mga 3/4 na helmet na medyo maliliit lang. Sa mga half face and full face, palagay ko hindi sila kasya dito. Pero marami rin kayong may ilalagay na gamit dito if ever man. Tsaka may helmet hook naman siya magkabilaan. So pwede nyong ilagay dyan. Very spacious na rin. Hindi nga lang siya malalim. Pero okay na rin siya. So pillion nito na flip. Yan. Common na to sa mga 150 o 160cc na ganito yung design. Kanyang side stand. May kill switch din yata yan. Ito yung air filter, and then ito yung kanyang CVT, yung panggilid. So maganda rin siya, color black. Bagay na bagay din dito. Dito naman tayo sa side ng kanyang exhaust. Naka-liquid cooled pala to. And ito yung kanyang radiator nandito sa side. Okay, so yan, para sa presyo nito na naka-liquid cooled, sulit na yan. Kasi usually pag ganito naka-air cooled lang eh. And then mind you, this is a 4 valves. So malakas na malakas yan.
So aggressive yan. And then sinamahan pa ng 180cc. And then yung kanyang exhaust, medyo bulky din siyang tignan. Parang tama lang din naman kasi malaki din ng body na itong Falcon 180. Okay, dito naman parang may design siya na parang kaliskis na nagdagdag din ng kanyang overall aesthetics. Sa kanyang inner fairings, matte ang dating niya. Okay. Medyo manipis yung mga yan. Pero pagdating dito sa baba, medyo makunat siya. Yung paint nito glossy. Yan, maganda yan pag naka-graphene kayo. Lalabas yung kulay. Ganda ng kulay na itong paint net. Ang handlebar nito, black. Mas preferred ko yung mga color black isa sa yung mga parang silver, no? Kasi para sa akin mas magandang tignan, mas maangas tignan. Siguro mas na-adjust pa doon ng konti kung gusto nyo pataasan sa bibili lang kayo ng aftermarket na riser. May passing light, and then meron siyang hazard switch. Okay. And dito naman sa kabila, meron siyang start and stop system. So, pampatipid din yan kapag nasa traffic kayo. And then, ito yung kanyang on and off or switch ng kanyang ilaw. So, pwede nyo siyang i-totally off kung ayaw nyong naka-ilaw. And naka-on yung DRL. So, pwedeng park light. And then, ito yung bright tsaka yung kanyang dim. So, very, very simple. Tsaka, nagustuhan ko dito itong lapad ng kanyang handlebars. So, marami kayong accessories na malalagay dyan. And then, the side mirrors, okay naman yung side mirrors niya malaki. So, kahit hindi nyo napalitan to, kahit stock lang yan, I think maganda naman yung kanyang height level. And then, maganda rin yung kanyang size. So, makikita nyo naman yung side and likod nyo ng maayos. So, yung lever niya pala, color black din. Wala siyang park hold. Finally, dito naman tayo sa kanyang panel. So, hindi activated to. Fully digital. Tapos, ito yung controls niya. So, may kahawig yung controls niya. Yung navigation niya. So, I think yung mga basic na nasa instrument clusters, nandyan din naman. And then ito, yan, like I said, na-adjust naman siya manually. So, pwede nyo taasan, and then pwede rin yung ganito lang. So, subukan natin sakyan ng actual. Yan, 130 kilos. Medyo mataas siya. Siguro nasa 780 millimeters ang kanyang seat height. So, medyo compact yung dating niya, pero medyo tingkayad na tayo ng konti dito. Okay, ang height ko is 5'10" and over 90 kilos. Sinusway natin siya, medyo magaan. Impression natin sa kanyang suspension, naglalaro naman siya. So matigas pa to, of course, kasi bago pa yan eh. So magkakaroon pa ng break-in yan. So mas lalambot pa yan, I think. Yung tanke niya, malapad din. So makakapaglagay pa kayo ng tank bag dito. And then, keyless entry. Tapos pwede rin gamitin yung susi in case na malobat ang inyong remote. Pwedeng gamitin dyan. And then, may isang pocket dito sa side na to, sa left side. Pwede kayong maglagay ng mga gamit nyo dyan. So, available din ang kanyang charging port para sa inyong cellphone and mga action cam. So, isa lang siya and magnetic. So, madali siyang isara at saka bukas. Wala na siya dito. Yan, medyo mataas talaga siya kasi naka 14 inches. Floorboard naman. Yan, very generous naman siya. Malapad. Yan, tsaka pag naka cruise mode kayo, yan, pwede naman. So, goods na goods. Medyo mataas nga lang yung angle niya. Pero okay na rin. Yan, makakapag-relax pa rin kayo pag medyo malayo ang biyahe. So, ideal ito sa mga nasa 5'2", 5'3". Yun na yung minimum siguro. And then, kung mas matangkad kayo, sa akin, syempre, mas okay siya kasi magiging flat-footed na kayo dito. Okay yung lapad ng handlebars niya. Very aggressive. Yeah, hindi tatama yung tuhod nyo dito kasi malayo yung gap niya. Ganda naman ang kanyang height and maganda yung kanyang overall na feel kapag naka-idle. So magaan itong adventure scooter na to. Pag magti-trail kayo, yan, hindi siya ganong burden kasi medyo magaan siya. So ang presyo para na itong Euro Falcon 180i ay 129,900 lang. So parang 130,000. Yeah, kung cash yan. Tapos mag-add na lang kayo, I think, ng registration. And kung gusto niyo naman ng financing, parang 10% ng kanyang down payment. And then ito na yung kanyang monthly. May 12 months, may 18, 24, 30, and 36. And kung on time kayo nagbabayad, may rebate kayong 400 pesos. So ito na yung pinakamurang ADV sa ngayon. Madami ding available na units dito, gaya na itong Skytown na to. 118,000. And then ito naman yung isa na ADV. Itong QJ ATR 160. Fortress 160 kung gusto niyo naman ng non-ADV. At marami pa dito sa area na to. Meron pa silang Husky. Meron din silang Venture na 150 ang FKM, Ficon. So alam ko hinihintay niyo yung Hunter tsaka Ranger.
soon sana magkaroon din sila dito para mas malapit ang pagkuha nyo pag malapit kayo dito sa Baguio. So may service center din sila dito and papaschedule nyo lang sa lahat ng mga motor, lahat naman kinikater nila. Kahit walk-in pwede rin. Usapin nyo lang si Kuya Eman tsaka pa-schedule kayo dito sa Carmack Binelli Baguio branch. Ito ang review natin sa Euro Motor Falcon 180. Kung interested kayong bumili or mag-avail, approach nyo lang sila dito. And yan, mag-inquire na kayo. Pwede kayo mag-pre-order ng ibang kulay. Kaya nasabi ko, meron ba siyang black and meron ba siyang white. Pero kung ako lang, pipiliin ko na to kasi ang ganda ng kulay niya. So, I think yun lang. Ride safe sa inyo and Godspeed. Goodbye.